by June or July. Go ahead, make my day! Patuloy po na pinaninindigan kung ano ang ginawa ng Philippine government, Philippine authorities tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ito nga ay dahil sa naaayon sa batas, kailangan gawin ng pamahalaan dahil through Interpol at naging makatao at tama naman ang ginawang proseso. Yan po ang sinasabi. Pakinggan natin ang ilang paliwanag dito ng Malacanang Press Officer, Communication Undersecretary Attorney Claire Castro sa harap ng mga media, especially ang Malacanang reporter na nagtatanong tungkol ho sa nangyari after nga pong mahuli at dinala na dyan ho sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Eto na yun. In general, do we gain support doon sa naging pasya? kung pag-uusapan po natin ay pagbibigay ng hustisya at pagko-comply sa tamang batas, mas maiintindihan po ng taong bayan kung naging tama po ba yung naging hakbang ng administrasyon. So ang mas maganda lamang po dito ay malaman nila kung paano ba ito nagsimula. Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Bakit kailangan makipag-ugnayan sa Interpol? Kapag po kasi ang nakikitang naratibo ay puro nakakaawa ang dating Pangulong Duterte, nandun na po tayo sa may bandang dulo Dapat simulan natin bakit nga ba nagkaroon ng kaso sa ICC? Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Sino ba ang nagsampa ng kaso sa ICC? Kailan ba tumiwalag ang bansa sa ICC? Hindi pa po ba nung nagkapagsampa na ng kaso, itong mga biktima, di umanong biktima ng Pangulo? Dapat yun po sana ang masimulan sa taong bayan para maintindihan nila kung bakit kinakailangan po na mangyari ang ganito, bakit kinakailangan din po tayong mag-comply sa ating commitment to the Interpol. So, sa akin pong palagay, kapag ka po naintindihan nila ito lahat, magiging positibo naman po ang tanaw nila sa ginawa po ng administrasyon. Yun. Salamat po, Yusek. Malinaw. Richmond Quevedo. So parang malinaw ang mga issue rito parang hindi naintindihan ng iba. Saan nga ba nag-umpisa? Bakit nang kakaso? Bakit hinuli? Anong proseso? Ayan po ang mga sinasabi ngayon ng Office of the President. Okay? There are concerns po that the former president was not given his day in court before being extradited. There are questions po between the time frame of his arrest, question and answer po ito. turnover po, departing the Philippines going to The Hague. It is also answered po. Is this normal po ba with the situation like... Parang nabibilisan sila sa proseso na pinadala ka agad sa The Hague. Okay, he was not extradited in the first place. He was surrendered. It would be different from to surrender and to extradite. So I just have to correct on that. It is regular. What we did, what the government did was regular. It is based on the law. Based on our own magpaliwanag si Castro. If you will say that it is normal, I can say it is, but this is the first time that we did this. So if you did everything based on the law, I think there could be no question on that. Follow up lang po, ma'am. On the next possible warrants on the other named co-accused, as mentioned po with as mentioned by Attorney Cristina Conti, will the Philippines push another coordination with Interpol? Just a clarification lang po na the same po ng movement as events yesterday. Katulad po sabi natin, as of now, wala po kami nare-receive na anumang information kung meron pa pong darating na warrant of arrest through the Interpol. Kung meron man po, ganun pa rin po ang magiging tugon namin. Ayan. Kapag hiningi po ng Interpol ang tulong ng administrasyon, tutugon pa rin po tayo. Sabi nga rin po natin, magiging iba po siguro yung sitwasyon kung yung mga tao na maaaring maging subject of a warrant of arrest ay kusang magsusurrender. Hindi na po siguro kakailanganin yung naging drama po kahapon. Last na lang po, Yusek, from my end. Is the Philippines considering to rejoin the ICC? As of now po, we have not
Hindi naman there's tayo no member. discussion on that. We will just cross the bridge when we get there. Wala pa po, as of now. Ayan. Thank you. So, malinaw. Okay? Ayan o. Ang Malacanang press officer, si Attorney Claire Castro. Malinaw ang kanyang mga sinabi. Ginawa nila sa batas, sumunod sa batas, at kung meron mga ibang warrant of arrest panlalabas, ganoon din ang mangyayari. Kaya attention kay Senator Bato at yung ibang mga police general na nasasangkot dyan sa kaso sa ICC, imasa na kayo na pag dumating ang warrant of arrest, huhulihin din kayo. Sabi nga niya, kung magbo-volunteer kayo surrender, mas okay. Pero kung hindi, huhulihin din kayo. Ay, totoo lang yan. Common sense yan. Eh kung si dating Pangulong Duterte nga, hinuli. Eh kayo pa kaya, senador lang kayo or general lang kayo. Eh talagang huhulihin kayo. Abangan natin kung ano mangyayari. Flashback. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala kang concern na Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ay yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpa-facilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanilang ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. A few moments later. office ni Senator Diaz. Sir, anak. Ako din, video lang din ako. Sino na lang natin sa telephone niya? Okay, send mo ako. Galing doon sa isang opisina ni Senator De La Rosa na nakalock, may isa pang opisina, extension office ang tawag dito sa Senado, at pinuntahan natin yan. So, nakita natin na dito, may mga staff naman siya. Bukas yung opisina, at ang sabi ng kanyang staff, business as usual naman sila. Tuloy ang trabaho. Bagamat every now and then, ay nasa field para sa pangampanya ni Senator De La Rosa. So, I think yung last siyang seen outside, yung siya ay nag-field ay itong weekend or last week daw. Sabi ng kanya mag-staff. Hindi naman po sa pinapangunahan ko si Senator Bato de la Rosa, pero sa tingin ko sa obserbasyon ko sa kanyang mga sinasabi, para magtatago parang hindi na siya magpapakita once na talagang magkaroon na po ng kumpirmasyon, matanggap na ng ating gobyerno ang hard copy ng warrant of arrest para dito kay Senator Bato de la Rosa. Sa kanya mga statement kasi parang hindi ako kumbinsido na hindi siya magtatago. Parang nakukulangan ako. At isa pa, ngayon nga lamang na hinuli si Digong, missing in action na siya. Kasi alam nyo,
mas humanga pa nga ako kay Bongo eh. Kasi si Bongo talagang nagpupumilit siya na makapunta kay Digong, nagpupumilit siya na makapasok ng Villamor Air Base, nagpupumilit siya na madalhan ng pizza si Digong. Diba? Kaya etong si Bato, kahit ano pa ang excuse niya, diba? Naging senador siya dahil kay Digong, tapos nung time na huhulihin si Digong, wala siya doon sa Villamor Air Base or sa NAIA. Hindi siya nagpunta doon. Baka kinakabahan siya, baka siya nang huhulihin, di ba? Kaya po, eto, hintayin natin, di ba? Hindi natin malalaman kung magtatago siya o hindi, kung hindi pa dumarating yung kanyang warrant of arrest at siya ay hinuhuli na. Kasi kung siya po talaga ay willing talagang magpahuli, hahanga ako sa kanya dahil siya, sabi nga niya, ay sasamahan daw niya si Digong doon sa ICC at siya daw po ang mag-aalaga kay Digong. Di okay, may tagapagluto ng balbakwa si Digong doon sa Dahig. Ang isa pang mahirap nito kapag nagtago etong si Senator Bato de la Rosa ay naku, paano siya makakapangampanya? At kung sakali na siya'y manalo, naku, paano siya makakapagsilbi sa bayan kung siya'y nagtatago? Naalala natin na mayroon na pong sinibak sa Kongreso. Nakatulad nitong si Arnie Tevez na sinibak po ng Kongreso dahil hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita sa Kongreso. Ito kayang si Bato de la Rosa kung sakali na manalo ay nako, ay baka ito po ay masibak din eventually sa kanyang pagiging senador dahil nga po siyempre, hindi naman papayag ang mga Pilipino na mayroon tayong senador na pinapasahod na hindi po nagtatrabaho at hindi nagpapakita sa kanyang opisina. Kaya po, nako, ano nga kaya ang magiging desisyon ni Senator Bato? Magtatago o susuko sa ICC? Kasi kapag sumuko din siya sa ICC, paano pa siya magiging senador? Di ba ano yun? Tawag-tawag na lang. Buti sana kung katulad po sa Bilibid siya makakulong, nakakulong siya sa Bilibid, pwedeng tawag-tawag. Katulad ni Senator Laila de Lima, ni Bong Revilla, at nito nga si Jingo Estrada. Na kahit po na nakakulong ay senador sila, pati si Trillanes, di ba? Pero andito lang sila sa Pilipinas. Ibang usapan na kapag nandoon sa ICC, kapag doon po nakakulong. Ano kaya ang magiging pagtingin dito ng ating Senado? Okay, any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, kinumpirma na po at nagsalita na rin ang ating militar at ang ating PNP na walang destabilization na nangyayari. Walang pag-aaklas, wala at hindi dapat mabahala ang mga Pilipino dito at sa abroad. Under control ng PNP at ng Philippine Military, ng AFP, ang sitwasyon sa buong bansa. Ganun pa man, naka-heightened alert para for security. Okay? Ang buong bansa, hindi lang sa Davao, hindi lang sa Metro Manila, kung hindi sa buong bansa. And ongoing monitoring, observation, ang ginagawa ngayon ng ating kapulisan. Dahil nga baka mayroong resistance kung ano man dun sa pagkakahuli, pagpapadala at paghuli at pagdala ni Duterte sa ICC. Ayan po yan. So sa ngayon, ang sinasabi ni Colonel Padilla, ang spokesman ng AFP, under General Browner, Chief of Staff, at ang sinasabi ni General Pajardo, under General Marbil ng PNP, Director General, wala silang namumonitor na ganyan. Yung nangyari kahapon, nangyari nakarang araw, at kung ano man ang mangyari pa sa mga rally, bahagi lang yan ng demokrasya. Bahagi lang po yan ng pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Pansamantalang init. Pero, merong warning. Kung sakali anumang grupo na lalabag sa batas at hindi naaayon sa batas ang inyong galawan ng paghahayag ng inyong karapatan at ibang galawan at lalabag sa mga sa mga alituntunin at regulasyon, merong pananagutan yan. Kaya maging maingat. Yung press conference, malayang paghahayag ng tamang lingwahe, hindi below the belt, hindi libelous, okay lang yan. Pero pagka libelous na, may pananagutan kayo sa batas. Pagka may rebellion, sedition, may pananagutan sa batas, ang galawan. O anumang pag-aaklas na wala sa lugar, gagawin ng rally at iba pa sa hindi naman freedom park o hindi naman po talaga
mga plasang dapat pagsagawaan kung saan-saan lang at makakaistorbo sa publiko, hindi kayo papayagan ng mga otoridad. So, huwag mag-alala, don't panic. Under control ng gobyerno, pinanindigan ang ginawa ng gobyerno, sumunod lang sa court order through Interpol ang pagkakahuli kay Duterte. At yung mga susunod, mangyayari din yan. At yung mga reaksyon ng tao, okay lang yan. Pero may limitasyon, inuulit ko. Basta hindi lalabag sa anumang mga batas na may iral, mga local man o national law, walang problema yan. Malaya kayo makakapaghayag. Maging maingat, ilabas ang anumang damdamin na naaayon sa tamang pamamaraan. Huwag ang karahasan dahil hindi kayo papayagan ng gobyerno. Please like and share ang ating video. As usual, talaga po nga ngayong panahon na ito, napakarami pong fake news ang pinapakawala ng mga DDEBs. Lalo na yung meron ako nakita si Donald Trump daw, tutulungan daw si FPRRD, si Xi Jinping, tutulungan daw si Digong. Napakarami pong fake news ngayon na kumakalat. Pati po mga tao na sumisigaw ng Duterte na napakarami na nasa ibang bansa. Pero sabi, sa The Hague, Netherlands daw yon. Pero yun pong mga mga tawag dito, flag na pinapakita ay hindi po sa The Netherlands. Ang hindi po fake news ay si Bato de la Rosa po talaga ay missing in action nung mga araw na hinuhuli si Digong. At sabi niya namundok daw siya, pero ewan ko lang kung totoong namundok si Bato de la Rosa nung araw na yon. Isa lamang ang katotohanan dito na si Bato de la Rosa po ay hindi siya kumbaga ganon katapang para pigilan ang paghuli kay Digong ng Interpol. Kasi kung siya po talaga ay may concern kay Digong, simula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi ay parang merong stand-off doon sa Villamor Air Base. Di ba kung nasaan mang lupalop ng Pilipinas si Bato de la Rosa, kayang-kaya niyang lumipad papuntang Maynila, papunta doon sa NAIA at ipakita niya ang suporta niya doon kay Digong. At ewan lang natin kung ito bang post ni Kitty Duterte ay may kinalaman kay Bato de la Rosa na meron daw pong nagtatraidor sa kanilang grupo. Hindi natin alam kung si Bato de la Rosa yan ang pinapatamaan ni Kitty Duterte. So, ito po ay sabi nga ng ating mga tropa pips, nakikita na natin kung sino ngayon ang mga kumbaga talagang dikit kay Digong at hindi dikit kay Digong. Kasi yung iba tahimik lang nakita ko nga itong si Bato de la Rosa at si Bongo ay umangat po ang kanilang mga standing sa mga survey. Pero ito pong nangyaring survey na ito ay kalagitnaan po ng Pebrero. Ngayon po na Marso na, March 30 na ay magkakaroon ulit ng mga panibagong survey. So makikita po natin kung papasok ba ulit sa mga matataas na bilang, matataas na standing etong si Bato at si Bongo at si Willie Revillame pagkatapos ng nangyari dito na pagkakahuli kay Digong. Kasi po, ang unang-unang maapektuhan po dito sa nangyari na pagkakahuli kay Digong ay ang kanyang mga senatoriables. Bakit? Pwedeng ang mga tao po ay mawalan ng gana na sa mga senatoriables ni Digong dahil wala naman na dito si Digong. Kasi po kapag nagkakaroon ng mga kampanya ay dumarami lamang ang tao kapag nandyan si Digong. Katulad sa Hong Kong, kaya po maraming pumunta dahil nandun si Digong. Sa Cebu, may mga nagpunta dahil nandoon si Digong. Sa Pasig, may nagpunta kasi nandun si Digong. Diba? Sa mga pinupuntahan nila ng mga sorte nila. Pero kung mapapansin ninyo, kung wala si Digong, wala rin po ang mga supporter. Kokonti din po. So ngayon, titignan na din natin kung abangan natin kung magkakaroon din ba ng standee si Digong sa kanilang mga rally, sa kanilang mga kampanya, sa kanilang mga mga sortie. Kasi si Kibulok, 'di ba, merong standee. 'Di ba may mga litrato makikita natin sa mga event ng PDP laban, parang nandoon si Kibulok nakatayo.
Ngayon, si Digong ay nakakulong na sa ICC, wala na. Tingin ko malabo, sabi na rin ng mga ilang mga eksperto, mga political analyst, mga abogado, international lawyer, sinasabi po nila na malabo na talagang maibalik pa ng Pilipinas si Digong kahit na maglabas pa ng kautusan ang Supreme Court. So makikita kaya natin ng standee ni Digong at makakapag-record pa kaya si Digong ng kanyang mensahe para sa mga supporter kung siya ay nakakulong na doon sa dahig. Yan po ang mga aabangan natin. So, si Bato de la Rosa, hihintayin natin kung kapag nandyan na talaga ang warrant of arrest ng ICC, dala-dala ng Interpol at meron ng red notice na inilabas laban kay Bato de la Rosa, tignan po natin kung hindi talaga siya magtatago. Kasi nakita na ni Bato de la Rosa kung paano kumilos ang ating PNP. Walang inilabas na kahit ano mga pasabi. Walang kahit ano man lang na inilabas na si Digong ay uhulihin na. Meron lamang nagkaroon ng konfirmasyon nung si General Torre ay naglalakad doon sa may NAIA at siya ay na-interview ng isang reporter at sinabi nga ni General Torre na may kasama siyang taga PCIC at taga-Interpol. So doon na po nagkaroon ng konfirmasyon na talagang huhuli na si Digong pagkalapag niya sa NAIA. Siguro hindi kumikilos ang mga PNP, ang CIDG, hindi sila nagpapakita ng kanilang pagkilos hanggat hindi nakukumpirma na si Digong ay sumasakay na ng eroplano doon po sa Hong Kong pauwi ng Pilipinas. So magiging maingat na ngayon itong si Bato de la Rosa. Sabi ni Bato, susuko siya. Pero sabi niya, lahat daw ng legal remedies kapag naubos na, ay saka lang daw siya susuko. So, baka hihingi ng TRO si Bato. So, paano kapag humingi siya ng TRO sa Supreme Court? Alam natin na hindi po talaga mapipigilan ng Supreme Court at ng kahit anong korte sa ating bansa at ng kahit sinong tao sa bansa natin, ang Interpol, kapag humingi ito ng tulong sa atin. Wala makakapigil kahit si PBBM. Pwera na lang kung isusugal ni PBBM ang kanyang pagiging presidente, di ba? Pwera na lang kung isusugal ni PBBM ang kanyang pwesto. Pero malabong gawin niya ni PBBM dahil kay Digong ay hindi niya pinigilan ang Interpol, di ba? So, makikita natin dito ngayon kung kapag na-exert na ang lahat ng legal remedies at si Digo at si Bato de la Rosa ay hindi pa rin sumusuko, ibig sabihin nun, takot talaga si Bato na mahuli ng Interpol. Pero ngayon pa nga lang po, sinasabi ko na nga na ayaw natin siya pangunahan, hintayin natin ang mga mangyayari sa susunod na mga panahon. So, salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig ka ng mundo, mama. Chup, chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ay, naku, wag niyong kakalimutan ang ating tropa pips, si kumpadre, Sir Mike Abe. Ayan. Thank you po, Sir Mike Abe, sa inyong malupit na video. At wag niyong kakalimutan, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube channel. Paki-support niyo po. Salamat!